Taya ka, ko langit. Ate, nagugutom na po ako. Ito na. Oh, be. Oh, huwag niyo tatapon-tapon yan, ha? Thank you po, ate. Sige na. Tara, tara. Ako, hindi, taya ka eh. Taya. Ba't ganyan ako makatingin? Makakayanan mo kayang panaguto ng pamilya ng Ate Alma mo? Pipilitin. Titiisin. May pagkakaiba ba to sa buhay ko? Sabi ni Abet, masama katawan niya, kaya suka siya ng suka. Baka naman hindi natunawan. Ano ba kasi pinagkakakain nyo kanina? Teresa, halika hipuin mo siya. Tingnan mo ang init-init, inaapoy ng lagnat. Ate, relax ka lang at baka naman ikaw ang kung mapaano dyan. Eh, anong gagawin natin ngayon? Dali natin siya sa ospital. Teresa, wala tayong pang-ospital. Ate, ano naman gusto mong gawin natin? Titigan natin niya habang suka ng suka yun dyan? Magtsinelas ka. O ano, saan kayo pupunta? Magandang gabi po, Mrs. Nograles. Sorry ako napatawag ho ako. May importanteng bagay lang ako na gusto kong itanong ho sa inyo. Bakit, Teresa? Ano nangyari? Gusto ko lang ho sana hingin yung address ni Mr. Carillo, yung tatay ko. Anong kailangan mo sa kanya? Wala na ako panahon para magpaliwanag. Pwede ho bang hingin? Mama, itutuloy mo pa ba yung plano mo magpatayo ng kapilyo sa Nueva Ecija? Ay nako, Iha. Pagod na ako sa ganyang fundraising. Gusto ko na lang maging debutante. Mrs. Carillo naman, kung hindi ikaw magpapasimuno niyan, sino pang makakagawa ng trabaho mo? Graduate na ako dyan, Cardinal. Si Flora kaya? Yang asawa ko? Nako, wala yang sense sa pera. Tumanda na nga yan eh. Hindi natutong mag-budget. Nako, Tito Santi, kayo ba naman kailangan niyo pa mag-budget? Sandali lang po. Iho. May ayusin lang Saan ako. ka pupunta? Sorry ah. Teka, sino mag-aasikaso ng prosesyon? Mahirap na responsibilidad yan para pagpasapasahan. Matrabaho yan. Right, Father. Eh, di si Fanny. Hindi ba, Fanny? Yes. Pasok kayo. Hindi na po. Wag na po. Ako po si Teresa. At ito naman si June, yung panganay na anak ni Ate Alma. Sorry ho kung pumunta ho kami dito. Alam ko nakaka-istorbo ho kami. Pero wala na ho kami ibang malalapitan. Hindi po alam na Ate Alma kung pagpunta ko po dito. Dalawa hong anak niya, buntis ho siya ngayon. Yung isa ho, may sakit. Kailangan kong dalhin sa ospital. Namatay na ho yung bayaw ko. Wala na ho kami ibang malalapitan. Sana ho, tulungan niyo ho kami. $1.5 lang to eh. Teka, kukuha ko sa loob ah. Huwag na ho. Hindi, kukuha Hindi ko. na ho. Kulang to eh. Tama na ho yan. Baka nga, sobra pa ho. Salamat po. Halika na, June. Ang laki-laki ng bahay, dito ka pa umiinom. Doreen. Ayoko makita ng mga kaibigan pare ni Mama na umiinom ako ng alak. Sa bagay, pag namimili sa mga pare, di ba, umiinom rin? That's sacrilege, Tito. Bakit ka ba nagpapakalaseng? Dahil natauhan ka na sa panluloko ng mga anak ni Loretta? O dahil sa alam mo papatayin ka ni Mama pag nalaman niya yung ginawa mo? Huwag ka na magkaila. Lalo na ako magagalit sa'yo pag tinuloy mo yung pagsisinungaling. Sinabi sa akin ni Manang Simang kung sino yung kausap mo sa may gate kanina.
Ang kapal talaga ng mga mukha ng mga taong yun. Pupuntahan ka pa dito? Pinuntahan ako ng anak ko. Damn, Tito. Hindi ikaw ang ama ng mga anak ni Loretta. Iisa lang ang anak mo, si Rafi. Hindi mo kadugo ang mga anak ng interesable at ambisyosang babaeng yun. Bakit ba ganyan katindi ang galit mo kay Loretta? 5 taon na siyang patay. Nilibing na siya. Hindi na kami nagkita. Hindi na kami nag-usap nang dahil sa inyong dalawa ni Mama. Huwag mo kaming sisihin. Ang dapat nga magpasalamat ka pa sa amin eh. Dahil kung aasa lang tayo dyan sa kokote mo, hindi lang si Loretta ang taong utos sa'yo. Ba't ngayon ka lang? Saan ka galing? Good night, ma.